Magandang umaga sa inyong lahat mga mahal na kapatid sa pananampalataya. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoong Hesukristo na muli nating nakasalubong ang bagong araw na ito. Isang araw na puno ng pag-asa, puno ng mga pagpapala at puno ng mga oportunidad na makakapit tayo ng mas malapit sa ating Diyos. Sa sandaling ito, habang tayo ay nagsisimula ng ating mga gawain, ng ating mga responsibilidad, at ng lahat ng mga bagay na naghihintay sa atin sa araw na ito, nais kong sabayan ninyo ako sa isang napakahalagang panalangin para sa ating kalusugan at kagalingan. Ang kalusugan ay isa sa mga pinakamahalagang regalo na ibinigay sa atin ng ating makapangyarihang Diyos, at ngayong umaga na ito, tayo ay magkakaisa sa panalangin upang humingi ng kanyang proteksyon, ng kanyang pagpapagaling, at ng kanyang walang hanggang pag-aalaga sa ating mga katawan, isipan at espiritu. Alam nating lahat na sa mundong ito, maraming hamon ang ating kinakaharap araw-araw, at ang ating kalusugan ay madalas na nasusubok ng iba't ibang sakit, ng stress, ng pagod, at ng mga karamdaman na minsan ay hindi natin inaasahan. Ngayong umaga, nais kong ibahagi sa inyo ang isang napakagandang bersikulo mula sa kasulatan na magiging pundasyon ng ating panalangin. Mababasa natin sa Juan 5, "Minamahal ko, ipinanalangin ko na ikaw ay guminhawa sa lahat ng mga bagay at maging malusog, na gaya ng iyong kaluluwa ay gumiginhawa." Ano ang kahangahangang mensahe na ito mula sa salita ng Diyos? Makikita natin dito na ang kalooban ng Diyos para sa bawat isa sa atin ay hindi lamang espiritual na kagalingan, kundi pisikal na kalusugan din. Ang ating Panginoon ay nag-aalaga hindi lamang sa ating kaluluwa kundi sa buong ating pagkatao. Ang ating katawan, ang ating isipan, ang ating emosyon at ang ating espiritu. Siya ay isang Diyos na kumpleto ang pag-aalaga, na walang bahagi ng ating buhay na hindi niya pinahahalagahan. Kaya ngayong umaga na ito, tayo ay may buong pagtitiwala na marinig niya ang ating mga panalangin para sa kalusugan at kagalingan. Mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, nais kong anyayahan kayong makiisa sa akin sa buong puso. Kung kayo ay nanunood man nito sa inyong mga tahanan, nasa inyong mga opisina o kahit nasaan kayo ngayon, nais kong hilingin sa inyong isara ang inyong mga mata maya-maya. Ialay ang inyong mga puso sa Panginoon at magkaisa tayo sa isang makapangyarihang panalangin. Huwag kayong mag-alangan na magkomento sa ibaba at ibahagi sa amin kung ano ang inyong mga panalangin request, lalo na tungkol sa kalusugan at kagalingan. Ang ating komunidad dito ay isang pamilya na nanalangin para sa isa't isa, at alam kong marami sa inyo ang nangangailangan ng espesyal na panalangin sa ngayon. Kaya huwag kayong mahiya na magsulat ng inyong mga kahilingan, dahil tayo ay magkakapatid sa Panginoon, at ang panalangin ng matuwid ay may malaking kapangyarihan ayon sa kasulatan. Ngayon, habang tayo ay naghahanda na magsimula ng ating panalangin, nais kong sabihin sa inyo na ang sandaling ito ay espesyal. Ang bawat panalangin na inialay natin sa Diyos ay naririnig niya, at sa mga sandaling ito, tayo ay pupunta sa kanyang trono ng biyaya na may buong pagtitiwala na siya ay makikinig, sasagot at magbibigay ng mga pagpapala na higit pa sa ating inaasahan. Kaya ngayon, ihanda natin ang ating mga puso at mga isipan, at sama-sama nating ialay ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoong makapangyarihan. Ama namin na nasa langit, kami po ay lumalapit sa iyo ngayong umaga na ito na may pusong puno ng pagpapasalamat at paggalang. Ikaw po ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas, ang hari ng mga hari at ang Panginoon ng mga Panginoon. Wala pong kapantay ang iyong kadakilaan, at wala pong makakatumbas sa iyong pag-ibig at awa para sa aming lahat. Kinikilala po namin ngayong umaga na ang bawat hininga na aming ginagawa ay mula sa iyo. Ang bawat tibok ng aming puso ay dahil sa iyong biyaya.
At ang bawat pagkakataong kami ay gumigising sa umaga ay patunay ng iyong walang sawang pag-aalaga at proteksyon. Ikaw po ang nag-iisang tunay na Diyos, ang manlilikha ng aming mga katawan, ang tagapagbigay ng buhay at ang tagapagpagaling ng lahat ng sakit at karamdaman. Ngayong umaga, Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo dahil muli naming nakita ang sikat ng araw. Marami po sa mundo ang hindi na nakita ang araw na ito. Marami ang sumakabilang buhay kagabi. Marami ang nasa ospital na nakikipaglaban sa kamatayan. Ngunit kami po ay nandito, buhay, humihinga, at may kakayahan pang sambahin ang iyong banal na pangalan. Salamat po, Panginoon, salamat po sa buhay na walang katumbas ang halaga. Salamat po sa kalusugang iyong ibinibigay sa amin araw-araw. Salamat po sa lakas na aming nararamdaman sa aming mga katawan. Salamat po sa isipang malinaw na nagbibigay daan sa amin na mag-isip, magplano at gumawa ng mga desisyon. Salamat po sa mga matang nakakakita ng iyong mga kahangahangang likha. Salamat po sa mga tainga na nakakarinig ng iyong salita. Salamat po sa mga kamay na nakakagawa ng mabubuting gawain. Salamat po sa mga paa na nakakalakad patungo sa iyong mga landas. Panginoon, bawat bahagi ng aming katawan ay mula sa iyo at para sa iyo. Kaya't aming iniaalay ang lahat ng ito sa iyong paglilingkod ngayong araw na ito. Kinikilala po namin, mahal naming Panginoon, ang iyong presensya sa gitna namin ngayong umaga. Alam po naming hindi kayo malayo sa bawat isa sa amin. Sinabi mo po sa iyong salita na, narito, ako ay sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan, ayon sa Mateo 28:20. Panginoon, ang pangakong ito ay nagbibigay sa amin ng matinding kapayapaan at kapanatagan. Hindi po kami nag-iisa sa mundong ito. Hindi po kami nakakaharap ng mga hamon na wala kayong kasama. Sa bawat pagsubok, nandyan po kayo. Sa bawat sakit, nandyan po kayo. Sa bawat lungkot at kalungkutan, nandyan po kayo upang aliwin kami. Kaya ngayong umaga, kami po ay umaasa sa iyong presensya na magpapagaling, na magbibigay ng kapangyarihan, at na magpapalakas sa aming mga mahihina naming katawan at espiritu. Panginoon, ang tema ng ating panalangin ngayong umaga ay tungkol sa kalusugan at kagalingan. At alam po naming ito ay napakahalagang paksa sa iyong puso. Nakita po namin sa inyong salita kung gaano ninyo pinahahalagahan ang aming kalusugan. Noong panahon ni Jesus dito sa lupa, makikita natin na malaking bahagi ng kanyang ministeryo ay nakatuon sa pagpapagaling ng mga may sakit. Pinagaling niya po ang mga bulag, ang mga pilay, ang mga ketongin, ang mga paralitiko at marami pang iba. Ipinakita niya po na ang kalusugan ay mahalagang bahagi ng ating buhay bilang mga anak ng Diyos. Kaya ngayong umaga, kami po ay lumalapit sa inyo na may ganap na pananampalataya, na kayo ay gumagawa pa rin ng mga himala ng pagpapagaling hanggang ngayon. Ang kapangyarihang gumaling ay hindi natapos noong panahon ng Biblia. Ito po ay patuloy na gumagana hanggang sa kasalukuyan. Amang makapangyarihan, kami po ay nagsisimula ng araw na ito na may mga pangangailangan tungkol sa aming kalusugan. Marami po sa amin ay may mga kinakaharap na karamdaman sa ngayon. May mga kapatid po na may mataas na presyon, may diabetes, may sakit sa puso, may arthritis, may mga sakit sa bato, may mga problema sa liver, may mga karamdaman sa tiyan, may mga sakit na dulot ng stress at anxiety. Panginoon, alam mo po ang bawat kondisyon ng bawat isa sa amin. Walang nakatago sa iyo at sa sandaling ito, kami po ay humihiling ng iyong supernatural na pagpapagaling. Kami po ay nananalangin na iyong hipuin ang bawat bahagi ng aming katawan na may sakit o karamdaman. Kami po ay nananalangin na ang iyong pagpapagaling na kapangyarihan ay dumating sa aming mga bituka, sa aming mga buto, sa aming dugo, sa aming mga organo at sa bawat selula ng aming katawan.
Sa ngayon po, Panginoon, kami ay humihingi ng kagalingan para sa mga taong may kanser. Aming ginagamit ang pangalan ni Jesus upang sumaway sa mga cancer cells na ito at hilingin na ang mga ito ay mamatay at mawala sa katawan. Panginoon, Ikaw po ang may kapangyarihan na gumawa ng mga himala at kami ay naniniwala na ang kanser ay walang kapangyarihan sa harap ng pangalan ni Jesus. Kami rin po ay nanalangin para sa mga may sakit sa puso na ang iyong kamay ay magpalakas ng kanilang puso, na ayusin ang mga blocked arteries, na gawing normal ang kanilang heart rate at bigyan sila ng mahabang buhay upang maglingkod pa sa iyo. Para naman po sa mga may diabetes, kami ay nanalangin na ang kanilang blood sugar levels ay maging stable, na ang kanilang pancreas ay gumana ng maayos, at na sila ay maging maingat at disiplinado sa kanilang pagkain at lifestyle. Panginoon, para po sa mga may mataas na blood pressure o hypertension, kami po ay nananalangin na ang kanilang presyon ay bumaba sa normal na level. Alisin po ninyo ang stress at anxiety na madalas na sanhi ng pagtaas ng presyon. Bigyan po ninyo sila ng kapayapaan sa puso at isipan upang ang kanilang katawan ay hindi labis na maapektuhan ng mga problema at alalahanin sa buhay. Kami rin po ay nanalangin para sa mga may sakit sa bato at kidney problems. Panginoon, linisin po ninyo ang kanilang mga bato. Ayusin ang kanilang kidney function at protektahan po sila mula sa pangangailangan ng dialysis o transplant. Ama, marami rin pong mga kapatid na may mga sakit sa bones at joints. May mga may arthritis, osteoporosis at iba pang bone conditions. Panginoon, kami po ay nananalangin na palakasin ninyo ang kanilang mga buto, alisin ang inflammation at sakit sa kanilang mga joints at bigyan sila ng mobility at flexibility na kailangan nila upang mabuhay ng normal at produktibo. Para naman po sa mga may digestive problems, mga may gastritis, ulcer, GERD o irritable bowel syndrome, kami po ay nananalangin na gumaling ang kanilang sistema ng panunaw, na maging maayos ang kanilang pagkain, at na mawala ang lahat ng discomfort at sakit na kanilang nararanasan. Panginoon, alam din po namin na ang mental health ay bahagi ng kabuuang kalusugan. Kaya kami rin po ay nanalangin para sa mga taong nahihirapan sa depression, anxiety, stress at iba pang mental health challenges. Panginoon, bigyan po ninyo sila ng peace of mind, alisin ang mga negatibong iniisip at ilagay sa kanilang mga puso ang pag-asa at kagalakan na mula sa inyo. Sinabi po ninyo sa Juan 26:27, "Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi kung paanong ibinibigay ng sanlibutan ay ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabalisa ang inyong puso, ni huwag manglupaypay." Panginoon, ang kapayapaang ito ay kailangan ng marami ngayon, kaya po namin hinihiling na inyong ibigay ito sa lahat ng nangangailangan. Kami rin po ay nanalangin, Panginoon, para sa proteksyon mula sa mga sakit at karamdaman na maaring dumating sa amin sa hinaharap. Kami po ay nananalangin na ang aming immune system ay maging malakas upang labanan ang mga virus, bakterya at iba pang pathogens na maaring makapasok sa aming katawan. Sa panahon ngayon na maraming umaakot na mga sakit, kami po ay umaasa sa inyong proteksyon. Sakluhan po ninyo kami ng inyong dugo, protektahan kami sa lahat ng panganib, at gawin po ninyong ang aming mga katawan ay maging inhospitable sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nais din po naming banggitin, Panginoon, ang mga kapatid naming nasa mga ospital ngayon. Maraming mga pasyente na nakikipaglaban sa kanilang buhay, na sumusunod sa mga treatment, na umaasa sa pagpapagaling. Panginoon, kami po ay nanalangin para sa kanila. Bigyan po ninyo sila ng lakas, ng courage, ng faith na hindi matitinag. Gamitin po ninyo ang mga doktor at nurses bilang instrumento ng inyong pagpapagaling. Gawing epektibo ang mga gamot at therapy na kanilang natatanggap.
At higit sa lahat, Panginoon, ipakita po ninyo sa kanila na kayo ay kasama nila sa kanilang pinagdadaanan, na hindi sila pinabayaan at na darating ang araw na sila ay uuwi ng bahay na gumaling at muling malakas. Ngayon po, Panginoon, nais din naming isama sa aming panalangin ang aming mga pamilya. Kami po ay nanalangin para sa kalusugan ng aming mga magulang. Panginoon, maraming mga magulang na tumanda na at may mga edad na, ang kanilang mga katawan ay unti-unti nang humihina at sila ay nangangailangan ng espesyal na pag-aalaga. Panginoon, pagpalain po ninyo sila ng mahabang buhay, alisin ang mga sakit ng katandaan at bigyan sila ng maayos na pamumuhay hanggang sa kanilang mga huling araw. Para po sa aming mga magulang na may chronic illnesses, kami po ay nanalangin na kayo ay magbigay ng himala ng pagpapagaling o kung hindi man, nabigyan sila ng lakas upang makapagtimpi at mabuhay ng may dignidad at kalidad pumimo ng kanilang kondisyon. Kami rin po ay nanalangin para sa kalusugan ng aming mga asawa at mga anak. Panginoon, protektahan po ninyo sila mula sa lahat ng uri ng sakit at aksidente. Gawin po ninyong ang aming mga anak ay lumaki ng malusog, malakas at may matatag na immune system. Bigyan po ninyo sila ng nutrition na kanilang kailangan, protektahan sila mula sa mga childhood diseases, at gabayan po ninyo kami bilang mga magulang na mag-alaga ng kanilang kalusugan ng maayos. Para naman po sa aming mga asawa, kami po ay nanalangin na sila ay maging malusog upang makasama namin sila ng mahabang panahon na magtayo ng pamilya na matatag at na maglingkod sa inyo ng sabay-sabay. Panginoon, hindi po namin makakalimutan na sambitin sa inyong presensya ang kalusugan ng buong bayan. Kami po ay nanalangin para sa aming bansang Pilipinas. Maraming Pilipino po ang walang access sa dekalidad na healthcare. Marami ang walang pambili ng gamot, walang pambayad sa ospital at nahihirapan na makakuha ng medical attention na kanilang kailangan. Panginoon, kami po ay nananalangin na gumawa ng paraan upang ang healthcare sa ating bansa ay maging accessible at affordable para sa lahat. Gabayan po ninyo ang aming mga leaders na gumawa ng mga pulisya at programa na makatutulong sa kalusugan ng bawat Pilipino. Nais din po naming ipanalangin, Panginoon, ang mga healthcare workers natin. Ang mga doktor, nurses, medical technologists, pharmacists at lahat ng taong nagtatrabaho sa medical field. Panginoon, pagpalain po ninyo sila ng lakas at endurance dahil ang kanilang trabaho ay napakahirap at nakakapagod. Protektahan po ninyo sila mula sa mga sakit na maaari nilang mahawa. Bigyan sila ng karunungan sa kanilang mga desisyon, ng compassion para sa kanilang mga pasyente at ng integrity sa kanilang propesyon. Gantimpalaan po ninyo ang kanilang sipag at dedikasyon at gamitin po ninyo sila bilang mga instrumento ng inyong pagpapagaling. Panginoon, nais din po naming banggitin ang mga taong may disability o may permanent na kondisyon na hindi na pwedeng gumaling. May mga taong bulag, pilay, may cerebral palsy, may Down syndrome at iba pang conditions na mahirap o imposibleng pagalingin sa ngayon. Panginoon, kahit na hindi pa sila physically na gumagaling, kami po ay nanalangin na bigyan sila ng lakas ng loob, ng joy sa kabila ng kanilang sitwasyon at ng purpose sa buhay. Ipakita po ninyo sa kanila na sila ay may halaga sa inyong paningin, na sila ay ginawa sa inyong larawan at wangis at na may layunin ang kanilang buhay sa inyong plano. Gamitin po ninyo ang kanilang mga testimony upang magbigay ng inspirasyon sa iba at ipakita na ang tunay na kalakasan ay hindi nasusukat sa physical ability kundi sa spiritual fortitude at faith. Ama naming makapangyarihan, habang kami ay patuloy na nanalangin para sa kalusugan, nais din po naming ipagdasal ang mga praktikal na aspeto ng aming buhay na nakakaapekto sa aming kalusugan. Kami po ay nanalangin para sa aming financial needs. Marami po sa amin ay walang sapat na pera para sa pagkain, sa mga gamot
sa check-ups at sa iba pang medical expenses. Panginoon, kayo po ay Jehovah Jireh, ang Diyos na nagbibigay. Kami po ay umaasa sa inyong provision. Magbukas po kayo ng mga pintuan ng oportunidad, magbigay ng trabaho sa mga walang trabaho, at magpataas ng kita sa mga nangangailangan ng dagdag na resources para sa kanilang kalusugan at wellness. Nais din po naming ipagdasal ang aming trabaho at mga career. Panginoon, ang stress sa trabaho ay isa sa mga pangunahing sanhi ng iba't ibang karamdaman. Mataas na blood pressure, anxiety, depression, at iba pa ay madalas na dulot ng labis na stress sa opisina o sa negosyo. Panginoon, kami po ay nananalangin na bigyan kami ng work-life balance. Turuan po ninyo kami kung paano mag-set ng boundaries, kung paano magpahinga ng sapat, at kung paano hindi magdala ng trabaho sa bahay. Bigyan po ninyo kami ng mga employer na maunawain, ng mga boss na considerate sa kalusugan ng kanilang empleyado, at ng work environment na hindi nakakapangkapinsala sa aming physical at mental health. Para naman po sa mga may sariling negosyo, kami po ay nanalangin na bigyan sila ng karunungan sa pamamahala ng success sa kanilang ventures at ng oras pa rin para sa kanilang sarili at sa kanilang kalusugan. Maraming entrepreneurs po ang nagsakripisyo ng kanilang kalusugan para sa kanilang negosyo. Panginoon, turuan po ninyo sila na ang pinakamahalaga ay ang kanilang buhay at kalusugan dahil kung wala na ito, wala nang magpapatakbo ng negosyo. Bigyan po ninyo sila ng balance at ng tamang perspective sa buhay. Panginoon, nais din po naming ipagdasal ang aming lifestyle at mga gawi. Alam po namin na maraming sakit ay dulot ng masamang lifestyle choices. Ang masyado at nakakataba na pagkain, ang lack of exercise, ang hindi sapat na tulog, ang sobrang pag-inom ng alak, ang paninigarilyo at iba pang bisyo ay lahat nakakaapekto sa aming kalusugan. Panginoon, kami po ay humihingi ng disiplina. Tulungan po ninyo kami na gumawa ng mga desisyong makakatulong sa aming kalusugan. Bigyan po ninyo kami ng motivation na mag-exercise regularly, na kumain ng nutritious food, na matulog ng sapat na oras at naiwasan ang mga bagay na nakakasama sa aming katawan. Para po sa mga may addiction sa drugs, alcohol, cigarettes o iba pang bisyo, kami po ay nananalangin na magbigay kayo ng breakthrough. Panginoon, ang addiction ay isang mahirap na kalaban, ngunit kami ay naniniwala na sa inyong kapangyarihan walang imposible. Palayain po ninyo ang mga taong nakakulong sa addiction. Bigyan sila ng lakas na tumanggi sa temptation, ng suporta ng komunidad na makakatulong sa kanilang recovery at ng bagong pagkakataon na magsimula ng bagong buhay na malinis at malusog. Ngayon po, Panginoon, nais namin na gumawa ng mga deklarasyon batay sa inyong salita. Sinabi po ninyo sa Exodo 15:26, "Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo." Panginoon, ngayong araw na ito, kami ay naniniwalang ikaw ang manlilikha at tagapagpagaling ng aming mga katawan. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nagdedeklara na ang pagpapagaling ay dumarating sa aming buhay ngayon. Kami ay idinedeklarang malusog, malakas at may mabuting kalagayan. Ayon po sa Kawikaan 3:7 Kristyesto, huwag kang maging pantas sa iyong sariling paningin, matakot ka sa Panginoon at lumayo ka sa kasamaan. Ito'y magiging kagalingan sa iyong laman at sariwang bagay sa iyong mga buto. Panginoon, kami po ay nangangakong mamuhay nang may takot sa inyo, lumayo sa mga kasalanan at sundin ang inyong mga utos. At dahil dito, kami ay umaasa na ang kagalingan at lakas ay darating sa aming mga buto at sa buong aming katawan. Sinabi din po ninyo sa Kawikaan 4:20-22, "Anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Ikiling mo ang iyong tainga sa aking mga kasabihan. Huwag mo silang ililigaw sa iyong paningin. Itago mo sila sa gitna ng iyong puso, sapagkat sila ay buhay sa mga nakakahanap sa kanila
at kagalingan sa kanilang buong laman. And Panginoon, kami po ay nangangakong pahalagahan ang inyong salita. Basahin ito araw-araw at isabuhay ang mga aral na narito. At dahil dito kami ay umaasa na ang buhay at kagalingan ay dadanak sa aming buong pagkatao. Sa Isaiah chapter 55, nasusulat po na, "Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng ating kapayapaan ay nasa Kaniya, at sa pamamagitan ng Kaniyang mga sugat ay tayo'y gumaling." Panginoon, dahil sa sakripisyo ni Jesus sa krus, ang pagpapagaling ay naging available na para sa amin. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nagdedeklara na ang bawat sugat na dinanas niya sa kanyang katawan ay nagdala ng pagpapagaling sa aming mga sakit at karamdaman. Kami ay naniniwala at tumatanggap ng pagpapagaling na ito ngayon. Ayon naman po sa Salmo 103:2-3, "Purihin mo ang Panginoon, o aking kaluluwa, at huwag mong kalimutan ang lahat ng kanyang mga pagpapala, na nagpapatawad ng lahat ng iyong kasamaan, na nagpapagaling ng lahat ng iyong sakit." Panginoon, kami po ay papurihan kayo ngayong umaga dahil hindi lang kayo nagpapatawad ng aming mga kasalanan, kundi nagpapagaling din ng lahat ng aming sakit. Wala pong sakit na masyadong malaki o masyadong maliit para sa inyo. Lahat ng uri ng karamdaman ay nasa ilalim ng inyong kontrol at kapangyarihan. Sa Jeremias 30:17, sinabi po ninyo, "Sapagkat aking papagagalingin ka at aking papagagalingin ang iyong mga sugat," sabi ng Panginoon. Panginoon, ito po ay direktang pangako ninyo. Hindi po ito siguro o marahil, kundi sigurado. Kayo ay magpapagaling sa amin. Kayo ay gagaling sa aming mga sugat, kapwa physical at emotional. Kaya ngayon, kami ay tumatayo sa pangakong ito at nagsasabi ng Amen sa inyong salita. Sa Santiago 15:15-16, sinabi po na, "At ang panalangin may pananampalataya ay magpapagaling sa may sakit, at itinayo siya ng Panginoon. At kung siya'y nakagawa ng mga kasalanan, ay ipatatawad sa kaniya. Kaya magpahayag kayo ng inyong mga kasalanan sa isa't isa at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y manggagaling." Panginoon, kami po ay nanalangin ngayong may ganap na pananampalataya. Hindi po kami nag-aalinlangan. Kami ay naniniwala na habang kami ay nanalangin, ang pagpapagaling ay nangyayari na. At kami rin po ay nangungumpisal ng aming mga kasalanan sa isa't isa at nanalangin para sa bawat isa upang magtulungan tayong gumaling at lumago sa pananampalataya. Ayon din po sa Salmo 100:20, sinugo niya ang kanyang salita at pinagaling sila at iniligtas sila sa kanilang mga hukay. Panginoon, ang inyong salita ay may kapangyarihang magpagaling. Ngayong umaga, habang kami ay pumapakinig, nagbabasa at nagsasaisip ng inyong salita, kami ay naniniwala na ang pagpapagaling ay dumarating sa aming mga buhay. Ang inyong salita ay hindi lamang impormasyon, kundi transformasyon. Ito ay may buhay at kapangyarihan na magbago ng aming sitwasyon. Sa Malakias 4:2, sinabi po ninyo, "Ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katuwiran at may kagalingan sa kaniyang mga pakpak." Panginoon, kami po ay mga taong natatakot sa inyong pangalan, hindi dahil sa takot na pangamba, kundi dahil sa takot na paggalang at pagpipitagan. At dahil dito, kami ay umaasa na ang araw ng katuwiran ay sisikat sa aming buhay na may dalang kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, kami ay tumatanggap ng kagalingang ito ngayon. Panginoon, kami rin po ay nagdedeklara, batay sa Filipos 4:13, "Ang lahat ng mga bagay ay magagawa ko sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin." Kami po ay idinedeklarang malakas sa Panginoon. Hindi man kami physically perfect, pero sa inyong kapangyarihan, kami ay may lakas na gawin ang lahat ng inutusan ninyo sa amin. Kami ay hindi mahihina o madaling masukatan dahil ang aming lakas ay mula sa inyo.
Ngayong Panginoon, bilang pagtatapos ng aming panalangin para sa kalusugan at kagalingan, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng ginawa at gagawin pa ninyo. Salamat po sa pagpapagaling na natanggap na namin at sa mga pagpapagaling na paparating pa. Salamat po sa proteksyon mula sa mga sakit. Salamat po sa lakas ng katawan at isipan. Salamat po sa peace of mind at emotional stability. Salamat po sa financial provision para sa aming medical needs. Salamat po sa mga doktor at healthcare workers na ginagamit ninyo para sa amin. Salamat po sa pamilya at mga kaibigan na nag-aalaga sa amin kapag kami ay may sakit. At higit sa lahat, salamat po sa inyong walang hanggang pag-ibig at pag-aalaga na hindi nagbabago kahit ano pang mangyari. Panginoon, habang kami ay magsisimula ng aming mga gawain ngayong araw, kami po ay isinasanib sa inyo ang bawat oras ng araw na ito. Ang aming breakfast, lunch at dinner, gawin po ninyong ang pagkaing ito ay maging nutrition at strength sa aming katawan. Ang aming trabaho at mga gawain, turuan po ninyo kami na gumawa ng mga ito nang hindi nakakasama sa aming kalusugan. Ang aming pakikipag-ugnayan sa ibang tao, gawin po ninyong ito ay source ng joy at hindi ng stress. Ang aming pahinga at tulog mamaya, bigyan po ninyo kami ng restful sleep na magre-restore ng aming enerhiya para bukas. Kami po ay humihingi na ang inyong presensya ay samahan kami buong araw. Sa bawat hakbang na aming gagawin, naway nandyan po kayo. Sa bawat desisyon na aming gagawin, naway gabayan ninyo kami. Sa bawat pagsubok na aming haharapin, naway palakasin ninyo kami. Sa bawat tagumpay na aming makakamit, naway maipagmalaki naming na ito ay dahil sa inyo. Huwag po ninyong hayaang kami ay lumayo sa inyo, kundi lagi po kaming panatilihin sa ilalim ng inyong mga pakpak. Kami rin po ay nangangakong ingatan ang aming kalusugan bilang good steward ng katawan na ibinigay ninyo sa amin. Ang aming katawan po ay templo ng Espiritu Santo ayon sa 1 Corintios 9:19-20, kaya't aming aalagaan ito ng maayos. Kami po ay magiging maingat sa aming kinakain, magtatabi ng oras para sa exercise, matutulog ng sapat at iiwas sa mga bisyo at masamang gawain na makakasama sa aming kalusugan. Hindi po ito easy, ngunit sa inyong grace at lakas, alam naming magagawa namin ito. Panginoon, bago kami magtapos, nais din po naming ipagdasal ang aming mga kapatid na nanunood o nakikinig nito ngayon. Alam po naming marami sa kanila ang may mga specific na needs tungkol sa kalusugan. May mga naghahanap ng himala ng pagpapagaling. May mga nag-aantay ng mga test results. May mga magpapasuri sa doktor ngayong linggo. May mga maghahanda para sa surgery. May mga nasa therapy or rehabilitation. Panginoon, alam ninyo po ang bawat isa sa kanila. Alam ninyo ang kanilang pangalan, ang kanilang sitwasyon, at ang kanilang pangangailangan. Kaya po namin hinihiling na dalawin ninyo sila ngayong araw na ito ng inyong supernatural na presensya, ng inyong pagpapagaling na kapangyarihan, at ng inyong di maubos na pag-ibig. Para sa mga taong nanunood nito at gustong maging bahagi ng aming prayer community, nais ko po kayong anyayahan na mag-subscribe sa aming channel. I-click ninyo ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi kayo makakaligtaan ng aming daily morning prayers. Komento rin po kayo sa ibaba at sabihin sa amin kung ano ang inyong prayer requests. Magsulat lang ng Amen kung naniniwala kayo sa kapangyarihan ng panalangin at share ninyo ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na nangangailangan din ng panalangin para sa kalusugan. Panginoon, kami po ay magbubukas ngayong araw na may puso na puno ng pag-asa at pananalig. Kami ay naniniwala na ang araw na ito ay magiging maganda, produktibo at puno ng inyong mga pagpapala. Kami ay naniniwala na ang aming kalusugan ay papunta sa tamang direksyon, na ang pagpapagaling ay proseso na nangyayari,
at nasa tamang panahon makikita namin ang resulta ng aming pananampalataya. Kami po ay hindi sumusuko, hindi nawawalan ng pag-asa at hindi tumitigil sa pananalangin. Sa lahat ng mga bagay na ito, sa lahat ng aming mga hiling, sa lahat ng aming mga panalangin, kami po ay nananawagan sa makapangyarihang pangalan ni Hesukristo, ang aming tagapagligtas, ang aming manlilikha, ang aming tagapagpagaling, at ang aming Panginoon. Siya po ang Alpha at Omega, ang simula at wakas. Siya po ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Siya po ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng mundo. At sa kanyang pangalan, kami ay may confidence na lahat ng aming mga panalangin ay naririnig at sasagutin ayon sa kalooban ng Diyos. Pagpalain po ninyo ang bawat isa na nakiisa sa panalangin ito. Pagpalain po ninyo ang kanilang mga tahanan, ang kanilang mga pamilya, ang kanilang trabaho at ang kanilang lahat. Dalhin po ninyo sila sa mga lugar na kailanman hindi pa nila nararating. Ipakita po ninyo sa kanila ang mga himala na hindi pa nila nakikita. At gawin po ninyong ang kanilang buhay ay maging testimony ng inyong kadakilaan at kabutihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Maraming salamat po sa lahat ng nakiisa sa akin sa panalangin ito. Naway ang Diyos ay magbigay sa inyo ng napakagandang araw. Huwag kayong kalimot na mag-comment, mag-subscribe at mag-share ng video na ito. Hanggang sa muli, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan sa lahat ng oras. Amen.